Patuloy na tinatalakay ng Senado ang panukalang budget ng mga korporasyong pag-aari at kontrolado ng gobyerno. May 158 ang mga korporasyon ng gobyerno. Narito ang report ni Bianca Piedad. Aprobado na sa Senate Finance Committee level ang proposed budget ng Governance Commission for GOCCs o Government-Owned and Controlled Corporation para sa 2013. Nagkakahalaga ito ng 129.9 million pesos para sa 140 GOCCs mula sa orihinal na kabuuang dami na 158. They must do a commitment on all of these three aspects among other things. And if they don't, the following year, then basically they have not lived up to their promises, they have not lived up to their own charter statement, and therefore they will not be recommended for approval. Nirekomenda naman ni Senate Finance Committee Chair Franklin Drilon na subaybayan ng GCG ang performance ng bawat korporasyon. It was the President who prompted us to do this when he made a speech in the State of the Nation address pointing out to the abuses in the GOCC sector, and we started looking at it. Tiniyak din ng GCG na hindi nila papayagan na maitalaga sa ilalim ng GOCC ang mga taong may derogatory record sa Ombudsman upang makatiyak na masusunod ang 4 na core values ng GCG, ang integridad, profesionalismo, independence at nationalism. Samantala, nakatakda na rin isumite sa plenaryo ang aprobadong budget ng National Anti-Poverty Commission o NAPSI sa 2013 na 114 na milyong piso. Most important development for us at the NAPSI is the successful implementation of the first year of bottom-up budgeting. In our opinion, this is a very important development because it channels resources directly to the municipal governments. Habang nakuha rin ng Presidential Commission on Urban Poor ang proposed budget na 98 million pesos. Ang mga sasakyan po kasi, Your Honor, yun ang PCUP. Yung dalawa, last year lang nabili, pero yung the rest, 9 or 10 years na yata, kaya medyo malaki na. Pinagsusumite naman ni Drilon ng listahan ng poverty reduction programs ang NAPSI upang maging malinaw saan mapupunta ang inaprobang. Para sa Telebisyon ng Bayan, Bianca Piedad.